Okay mga Lord, so welcome back to another content, and for this video pag-uusapan po natin ito pong misteryo ni Boss B na to na pinapakalat po ng ilan-ilang mga DDS vloggers. Particular po din si Jay Guevara, siya na naman po yung feature na natin, featured creature. Again, hindi ako galit kay Jay Guevara personally, pero may pagkaiba-iba lang kami talaga na paniniwala, kaya kami nagkakaganito. So ngayon, ang misteryo pong pag-uusapan natin ay etong si Boss B na to. Kasi nagkalat to ngayon sa social media eh. Mga Lods, sigurado naman po, pagka kayo kilala niyo si Mima Alicia, sigurado naman po, alam nyo yung nangyayari sa politika. Di ba po? Ngayon po, si malamang sa inyo, karamihan, ay napanood nyo ng impeachment, di ba? Ngayon, yung unang 2 linggo po ng impeachment, ang ginagawa nila is verification kung totoo ba or hindi yung video. Okay, so ginisa nila yung NBI agent na nag-imbestiga, tinanong nila kung AI ba, tinanong nila kung ganito ba, kung ganyan ba. So, pati yung Xerox copy or yung photocopy talagang nagisahan ng sobra doon, yung kinocross ng mga abogado. Bakit kanyo? Kasi po, tinitingnan nila kung totoo ba, kung verified ba yung dokumento na yon. So having said that, ang tanong po natin, bakit naman po kayo maniniwala agad-agad sa ganitong klaseng message? Kahit sino pong tao ngayon, pwede pong gumawa ng ganito para magpakalat ng intriga. Doon pa lang kasi tapos na dapat yung istorya. Ngayon po, kung may bintang sila, dapat po sila yung magpatunay. Ako po kasi nagre-research ako dyan. Nakita nyo nga, nung isang araw, inimbitahan po natin si Boss Mike Cervera para magbigay linaw sa mga ganitong klaseng bagay. Kasi po, yung mga kaibigan po ni Mima Alicia, sila po yung umaasikaso ngayon kay Mima. Meron po silang personal knowledge about po dun sa case. Since ito po ay pumutok na sa media, sa social media, nasa TV na, nasa radyo na, nasa internet na, sila po, yung personal knowledge nila, hindi nila pwedeng ilabas. Kinukwento nila sa akin yon. Ngayon, ito po yung hinaharap po ng mga DDS vloggers kasi nga po, ito yung juicy. Ito po yung maiintriga sila at saka para lang masabi na malaki ang kitaan, kaya ganyan. Kung totoo yan na malaki yung kitaan ni Mima, sana hindi na siya nagpo-political vlogging, di ba? Or sana hindi na siya nagdenegosyo. Kasi po, si Mima, kung hindi nyo na itatanong, meron din po siyang negosyo na ginagawa nung nabubuhay pa siya. Meron siyang negosyo sa motor, meron siyang negosyo sa tindahan, meron siyang negosyo sa pautang. So, marami pong negosyo itong tao na to. Ngayon, ang masakit lang po rito, parang iniintriga nila na eto, kaya ginagawa niya yan, ganito kalaki yung bigayan. How true is that, di ba? Parang hindi ka panipaniwala kung titigyan niyo sa ganyan. Di ba? Kasi hindi naman parang kasing laki ni Ivana Alawi eto para magkaganyan. Doon pa lang medyo malabo na siya. Now, pumunta po tayo dito kasi ito yung original na photo eh. Sabi dito, 2M lang ang binigay, ang parte mo na kay Boss B pa, wala sa akin. So ang allegedly, ang message daw to ni Mima at saka ng isang tao. Talaga ba? Kausap ko na lang si Boses, sa inyo lang daw inabot, kinukupal niyo ba ako? Kung may parte ka sa 2M, edi 5 na. Pang-apat na lang na tao, dating 250k. Oh, Lord. Alam mo, para kasing ang lumalabas niyan, yung may Boss B pa sila na nalalaman, parang, talaga bang 2M lang, 2.5 lang binaya, wag nyo kong galitin, bahala ka nga. Maliit lang ang kalokohan, ako pa kukupalin nyo, di ba? So parang iniintriga nila na kaya daw na nategi si Mima is because of this message. Again, ang una nating itanong, is this a verified message? Hindi po ba yun ang dapat itanong natin? Ngayon, etong si Jay Guevara nagmamagaling, di ba? Alam mo Jay, pag mali ka dyan na hindi talaga yan yung storya, baka
baka makasuhan ka, bro. Tandaan mo, miski wala na ang isang tao, yung mga, kunyari, yung representante niya, yung abogado niya, pwede kang kasuhan noon kung sa tingin niya may cause of action niya sa ginagawa mo. Kasi kung ano-anong bullshit na naman yung sinabi mo pakinggan natin. Mga Banateros, mga kabiyaya, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Unang meet ko kay Boss D. Boss B pala, tanga. Boss B. At Boss D. Kay Boss B, kung saan ay kasamaan ko pa dito or kasama ko pa. Etong mga ibang mga vlogger. Post natin kasi ang highlight niyan yung mga ako kasi karamihan dito sa mga sa mga TVJ vloggers mga TVJ defenders ang tawag sa kanila kasi mga fans sila ng Itbulaga nang lumalaki. Nung nagka-platform sila dinipensahan nila ang TVJ. Ako may personal knowledge ako rito. Kasi nakikita ko talaga sila na talagang pumupunta sila sa Tape Inc. Tapos yung iba sa kanila nakakasalimuhan TVJ. Sasabihin ko po sa inyo yan pong kawang gawayang mga yan. Kasi hindi naman sila kilala ng TVJ. Nakilala na lang sila. Alam mo to, Jay, sa sarili mo na yung ginagawa nyo, libre yan. Wala yang bayad. Miski pisong duling. Kaso, nagpasalamat sa inyo yung mga yung TVJ. So kaya kayo yan, hindi exclusive kayo. Ito na lang si Mark Gamboa. Si Mark Gamboa na aking kaibigan. Ayan. Yung si Mark Gamboa, pag nakita pa lang yan ni Bossing Vic, si Bossing pa yung hihinto para pagpa-interview sa kanya. Kasi ganun kalaki yung pasalamat ng TVJ sa mga vloggers na nagde-defend sa kanila. And ako rin naman, dumipensa rin ako sa TVJ. Wala rin naman nakuha doon except for views Diba? So doon pa lang, okay na. Ngayon, ang akin lang dito, Jay, hindi naman kasali si Mima dyan sa grupo nyo. Alam mo naman yun Nung panahon na yan, ano pa lang yan maliit na political vlogger pa lang si Mima dyan So bakit naman siya isasama dyan sa Boss B na ganyan? Diyos ko naman. Ay nako, ang labo Tapos meron pa siyang sinabi dito. Alam mo ako na sasaktan lang ako dito. Kasi yung ibang mga TVJ vloggers, para sa akin, naging kaibigan ko na rin. Especially si Mark Gamboa. Alam mo naman na hindi totoo yan. Diyos ko naman. Tuloy na natin. Kasama ko pa yung mga dating mga kasamahan ko sa TVJ Defender. At dito ko unang nakilala si Boss B. So, pero kasama ba dyan si Mima? Diba? Yun yung point dun Sinong bibay ang tinutukoy mo? Ba't di mo pangalanan? At saka bakit ka nagko-content? Hindi ba kung totoo yung sinasabi mo, dapat ang gawin mo is isumbong mo yan sa pulis. Kasi kailangan yan statement yan Kasi ako, meron na akong alam kung ano yung totoong nangyayari behind the scenes. Pero hindi ko para pangunahan yung pulis. Kasi ang kaya ko lang i-debunk yung mga sinasabi nyo publicly. Alam mo naman na hindi totoo yan, Jay. Hindi ka na talaga nahihiya. Na kung saan ditong sa time na to ay hindi ko tukoy kung pati yung mga kasamahan ko ay nirecruit na sila dito pero Kita mo? Hindi mo rin alam kung yung mga kasamahan mo noon nakasama dyan sa Boss B na yan. Kalokohan yan, men. Like, sobrang kalokohan yan. Wala pa kasing finality to Siguro yung police iniintay na magkaroon ng arrest warrant kapag case closed na. Diba? So, kasi pag case closed na, ibig sabihin sa korte na yan Hindi ganun Ano bang ginagawa mo? ano kasi inisa-isa kami na kausapin. Okay. Dito sa time na to, ito yung offer sa akin na 70,000 per month. Tapos may kasama pang kotse. Bakit ka naman, nung araw kasi, eto lang si Jay Guevara, parang maliit lang yung platform niyan nung hindi pa siya umaanib kay Labanat. But I know this personally kasi nakikita ko siya na nakikigulo siya doon sa ibang political vlogger. Kaso lumaki siya because of the TVJ. Okay? Tapos lumaki na lalo nung kasama niya sila Banat Bay. Kasi nga kayong mga DDS kayo, para kayong mga tanga. 'Di ba? Pasensya na doon sa mga nakikinig na DDS
ang gagawin nyo, yung mga tao na gusto nung, kunyari, nakita nyo na supportan ni Sara, susuportahan nyo kahit na wala namang substance yung tao. 'Di ba? Hindi nga niya alam yung huge eh. Yung huge na salita, hindi niya alam yun eh. Kahit description sa kanya, Diyos ko Lord, at saka sa akin din naman. 'Di ba? Pero ang point ko rito, alam mo sa sarili mo na walang mag-o-offer sa'yo ng ganong kalaki kung maliit na vlogger ka lang. Especially si Mima noon, hindi naman siya malaking vlogger noon eh. Nito na lang siya pumutok nung nanalo ang unit team tapos nagdinepensahan niya si Pangulong Marcos. Gets mo? At saka ang daming B nagsisimula yung pangalan, ang daming boss dito, 'di ba? Na Boss Toyo, 'di ba? Boss Martin, Boss Balita, si Bossing, 'di ba? Si Boss Big Soto, ang daming boss eh, 'di ba? Ang point dito, kung magbibintang kayo sa kapwa nyo, make sure na meron kayong ebidensya talaga. This does not qualify as evidence. Why? Because it is not verified. How do you verify this? Una, may number ba? Wala. Okay? Number 2, meron bang law enforcement agency na nag-verify na ito talaga ay message ni Mima at saka nung taong, well, allegedly parang tinetreaten siya dyan, hindi ba po ba wala? Ngayon, kung ang corroborating istorya nyo ay galing dito sa tao na to, magtaka na kayo. Magkagalit yung dalawang panig na yan. As in, yan, narinig nyo naman yung mga banat ni Boss Mike, di ba? Cervera, o isa pang boss yun, Boss M, Boss Mike. Di ba? Hindi po ba? So, ang pinopoint ko lang dito, wag po kayong madaling maniwala sa mga ganitong bagay. Hindi ko naman sinasabi na kailangan yung maging sobrang talino rito. Pero kung na-appreciate nyo yung ginagawa ng prosecution, ng defense at saka ng prosecution sa impeachment court ni Sara Duterte, sana po yung ganong level of scrutiny i-apply nyo po dito sa mga tao na to. Alam mo naman, Jay, na pinagduduktong-duktong mo lang yan para walang kinalaman dyan yung mga TVJ vloggers. Kasi yung iba dito sa TVJ vloggers, mga DDS din katulad mo. Diyos ko Lord. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Sana po maging malinaw sa inyo na huwag kayong maniniwala agad sa mga kalokohan nitong mga tao na to. Gege mga Lods.